Nagdesisyon na ang Korte Suprema pabor sa pagiging kwalipikado ni Senador Grace Poe bilang kandidato sa pagkapangulo sa May 2016 elections. Mula sa Supreme Court, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reggie. Nagbotohan na nga ang mga maestrado ng Korte Suprema doon sa kanilang magiging desisyon sa disqualification case na kinakaharap ni Senador Grace Poe. At ang resulta, pinapayagan nila si Senador Grace Poe na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na si Atty. Chodorte na naig sa botohan kanina, ang mga maestradong pumapayag na makatakbo si Poe sa darating na halalan. Court today decided as follows. 9 justices voted to grant the petitions. 6 justices voted to deny the petitions. Pinangunahan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang mayorya na bumoto upang ipawalang bisa ang pagkansela ng COMELEC sa kandidatura ni Poe. Kasama niyang bumoto pabor sa desisyon sina Justice Presbitero Velasco Jr., Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Jose Perez, Jose Mendoza, Marvic Leonen, Francis Hardeleza at si Justice Alfredo Benjamin Caguiwa. 6 na mga maestrado naman ang bumoto upang idiskwalipika si Poe. Ang mga ito ay sina Senior Associate Justice Antonio Carpio at sina Justices Teresita Leonardo de Castro, Arturo Brion, Mariano del Castillo, Bienvenido Reyes at Estela Perlas Bernabe. Ayon naman sa mga nagpetisyon upang madiskwalipika si Poe, magsasampa sila ng motion for reconsideration sa desisyon ng mataas na hukuman. Ayon sa abogado ni dating Senador Kit Tatad, mapanganib ang desisyong ito ng Korte Suprema at magdudulot ito ng kaguluhan. Ikinagulat naman ni Atty. Estrella Elamparo ang desisyon kahit pa may mga naririnig na umano siya na ganito ang magiging hatol sa kaso. Ayon naman kay Dr. Antonio Contreras, susubukan nilang igalang ang desisyon ngunit hindi umano niya ito matatanggap. Para naman kay dating Lodin Amado Valdez, posibleng may nagawang paglabag sa saligang batas ang Korte Suprema dahil sa kanilang desisyon. Wala pang detalye sa ngayon sa hatol ng Korte Suprema sa isyu ng citizenship at residency ni Poe. The court will release the text of the decision and separate opinions in the next few days. Batay, Atty. Reggie, batay nga sa panuntunan ng Korte ay may 15 araw itong mga nagpetisyon laban kay Senador Grace Poe at itong COMELEC upang maghain ng kanilang motion for reconsideration dito sa desisyon ng Korte Suprema at subukang mabago pa ang desisyong ito ng mataas na hukuman. Balik sa iyo. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulit ng live mula sa Supreme Court sa Maynila. Samantala, kaugnay ng balitang yan, eksklusibo nating makakapanayam sa linya ng telepono ang abogado ni Senator Grace Poe na si Atty. George Erwin Garcia. Atty. George, kamusta? Atty. Reg, magandang gabi at magandang gabi sa lahat na nanonood sa atin. Atty. George, I'm sure napakasaya ng kampo ninyo no, dito sa development na to. Pero ang tanong ko, 9 out of the 14 o 15 justices ang bumoto no, pabor kay Senator Grace Poe. Ito ba ang ine-expect ninyong numbers when you were doing the oral arguments? Ganito yan, first time kong aaminin. Ako bilang isang practitioner na eleksyon at medyo madami-dami na rin tayo nahawakan ng mga ganitong klaseng kaso, aaminin ko na sa bilang namin ng grupo namin, base sa analysis namin sa naging botohan ng mga justices sa ibang kaso, base sa kanilang tendencies, base sa kanilang pananalita during the oral argument, yes, ang talagang bilang namin is 8-7. Ganun kanipes, 8-7. So hindi namin inaakala na may isasama pa dun sa 7 na pinipredict namin na maaaring against sa amin, kaya naging 9-6. So but just the same, nagpapasalamat kami na talaga namang nakita rin kahit na medyo divided court ito, nakita rin na yan ang kagandahan ng tinatawag na rule of the majority. Yan ang ating demokrasya.
Attorney George, dun sa mga bumoto, no, yung 9 na yon, marami doon ay 4 yata o 5 yata, if I'm not mistaken, ang kaka-appoint lamang ni Presidente Aquino, habang doon sa kabilang panig na 6, parang 2 doon ang appointed ni Presidente Aquino. Ine-expect nyo bang ganon yung parang line of voting ng mga appointed ni Presidente Aquino? Madami nagsasuggest, lalo-lalo na pagkalabas kanina ng desisyon, na ang Korte Suprema daw ay bumoto base sa, siguro sa, sabi daw, idikta ng ating Pangulo. Pero hindi po kasi kung mapapansin nyo, tama yung sabi mo, Atty. Reg, 2 doon ay appointees ng Pangulo, pero bumoto sila in our favor, di ba? So, bumoto sila against us. So, ibig sabihin, hindi lahat ng inappoint ng ating Pangulo ay bumoto in our favor. So, mayroong nag-against sa amin. So, talagang ito, makikita mo, ang boto nila base sa kung ano yung dikta ng kanilang konsyensya at base sa kung ano yung interpretasyon nila sa saligang batas. And to us, this is very, very good for the rule of law. At least, kitang-kita mo dito na walang nagdikta sa kanila, hindi sila bumigay sa kahit anong pressure o influence. Talagang dinesisyon na nila ito regardless of ano pa yung pinakita sa kanilang pressure. Attorney George, on the issue of the residency, no, to what do you parang saan nyo ina-attribute yung pagkapanalo ninyo na makumbinse yung mga maestrado ng Korte Suprema na bumoto na talagang naabot ni Senator Grace Poe yung residency requirement ng konstitusyon? Evidentiary ba yan o more of the legal arguments ninyo? Ang issue lang talaga, Atty. Reg, ayaw kong pangunahan yung magiging majority decision o yung gagawin na separate opinion ng mga maestrado. Pero alam mo kasi, ang pinaka-issue lang sa Korte Suprema na para nauunawa ng ating mga kababayan, si Senadora Grace po ba ay nagsinungaling sa pagiging natural born niya at nagsinungaling ba siya na siya may 10 taon pagkakatira sa Pilipinas? Una, yung tungkol sa pagiging natural born, paano ka magsisinungaling kung yun ay subject pa sa interpretasyon ng lahat? Lahat tayo magkakaiba. Ang naging opinion sa kung ang isa bang napulot ay talagang Filipino citizen ng bansang ito. Ngayon, doon sa issue ng residency, factual kasi yun. Ano ibig sabihin? Talagang pag hindi mo nakita yung mga ebidensyang isinumite namin, yung 400 pahina ng mga ebidensya, mga testimonya, sasabihin mo talaga nagsinungaling si Senator Grace Poe. Pero yung lahat ng ebidensyang ito na napatunayan sa Korte Suprema na totoo, pag napasa mo at nakita mo, isa lang ang sasabihin mo, wala siyang pagsisinungaling. Naging honest siya, naging good faith siya, at therefore palagay ko yun ang pinaniwalaan ng Supreme Court natin. Attorney George, huling katanungan, ano yung inyong ini-expect sa survey results ni Senator Grace Poe ngayong medyo natanggal na itong issue sa kanyang qualification bilang presidentiable? Ayaw naman natin sabihin na masyado naman kaming umaasa, pero talagang umaasa, sabihin ko na ng diretso, talaga namang umaasa kami na ito ay talagang tataas ng hanggang 10%. Yun ang pag-aaral namin. At syempre, mga kababayan natin na naniniwala dati na siya ay wala na, hindi na makakatakbo, maaaring bumalik na muli ang paniniwala nilang yan, yung mga nag-aagam-agam, maaaring pumunta na sa amin, at yung gusto nang lumipad papunta sa amin mula sa ibang partido, meron na silang pupuntahan dahil siyempre dati kung gusto nilang lumipat kay Senadora Grace Poe, hindi nila magawa, Atty. Reg, dahil pag lumipat sila tapos na-disqualify kami, wala na sila babalik ang partido. Ngayon, mayayakap na namin sila, matatanggap na namin sila, at sigurado, meron na sila, kumbaga sa isang ibon, meron na silang pugad na pupuntahan. Maraming salamat, Attorney George Erwin Garcia, ang abogado ni Senator Grace Poe.